Alright, Mabsat. Ito, merong 82% Mabsat na mga Pilipino naniniwala sa 6.7 bilyong nakaw na yaman. Aray ko po ni Sarah. Survey. This is, the end is near. Diyos ko Lord. 82% ng mga Pilipino Mabsat naniniwala. Sino nga ba yan, Sir Bad? Manila Times pa galing. Sige, Sir Bad, pasok. Buenas noches, damas y caballeros. Gabi na, pero hinahabol pa rin natin Fast forward. itong vlog natin. I hope the sound is okay. I'm coming clear kasi we are actually just testing. Okay. We are actually just testing the new napakamahal pa naman ito. The new microphone I bought today. Kaya puro pre-recorded vlogs tayo. Karamihan ng mga posts natin. After nanggaling kami sa embassy ng Argentina to apply for a trip to South America, dumaan muna ako bumili nitong bagong microphone. So I hope it's okay. I hope it's okay. So andito na rin tayo, nagte-testing na rin ako at masaya ako na kaya ko pala mag-isa i-set up ito. Sana okay. Sabihin nyo nga sa akin kung okay. Yung mga nandito na, sabihin nyo kung okay. I need the feedback. I need the feedback. Okay? So eto na rin tayo, testing na rin tayo. I'll give you the good news na lang. Menchu Yamamoto, okay ba yung sound natin? I'll give you the big news na lang kasi yung luma natin mga 5 years old na yun. So medyo hindi na ito, mga high-tech na to ngayon. Mga high-tech. So eto na, remember. Thank you Yamamoto. I love the feedback. At saka pwede siya maitaas ngayon eh. Hindi pareho yung luma natin, nasa baba lang. Halos nasa ilalim ng hindi nakatapat sa kwan ko sa akin, sa mouth ko ito nakatapat talaga. Okay, So, yan. Remember, before the impeachment hearing, sinabi natin na no matter what happens sa Senate, mabubugbog ng husto, madudurog ng husto si Sara Duterte, not on the legal issue but more on the political issue. Dahil parang trial by publicity na rin ito. Perception war na rin ito mangyayari sa impeachment trial. At sabi ko, kung lalabas yung mga ebidensya, solid ebidensya tulad yung sa AMLAC, yung sa COA, hindi pa si Madriaga, kung lalabas lahat ito, pati yung mga report ng Securities and Exchange Commission na nalulugi ang negosyo nila, mali ang SALN nila, misdeclared ang SALN nila, sabi natin lahat ito, they will have a confluence of factors that will bring down the Duterte magic, kung meron man siya noon, kung hindi lang man kwan lang siya, smart magic. Kung meron man Duterte magic, it is going down with the impeachment clarificatory hearing. At eto na nga, meron tayo, di ba? Meron tayo survey na sinasabi about 88% want the trial to Pulse Asia ata yun, to push through. Ngayon, it was taken before the trial, before the hearing proper, before the clarificatory hearing. This one was taken during the hearing na, from or after the hearing. Ito na, until today, from April 29. April 28 to 29. At nagpapakita dito na majority ng mga Pilipino, they believe Sara Duterte holds billions, 6.7 billion. Oy, thank you si Johnny Coa. Ang linaw sir ng Sir Bat, sobrang linaw ng sound. Thank you. Mahal na mahal pa naman ito. So at least ka-level ko na, hindi pa rin yung isa, nasa ilalim lang. So ito na itataas ko na tapat talaga sa mukha ko. So yan So sa survey commissioned by the Tangere survey firm covering 1,200 respondents,
nagpapakita dito na 58% of Filipinos believe, 58% ha, more than 50% believe the allegations to be true. Although depende ito kung ano man. Maganda ito kasi kinuha nila yung survey na mga among Marcos supporters and then survey among neutral or opposition or third force and then yung mga DDS. So in the overall average 58%, pero ito maganda. Among supporters of President Bongbong Marcos, 82% said they believe Sara Duterte possess hidden wealth. Kahit nagkaalyansa pa naman sila kay Sara Duterte sa Uniteam, according dyan sa survey as published by the Manila Times. 81% of the respondents or yung mga in-interview na sinasabi loyal sila, among loyalists ni President Marcos, 82% naniniwala. Among loyalists ni VP Leni Robredo, mga Liberal Party, mga kakamping, 81%. So hindi nagkakalayo. At ito maganda. Those saying that they are neutral voters, neutral, ibig sabihin hindi Marcos, hindi Sara, hindi rin kakamping, neutral. Kumbaga, SF pa sila, kanino ba ako sa 2028? Sara ba ako? O yung endorsed candidate ba ako ni Marcos? O kanino ba ako? So yung sa mga neutral or independent voters, 67%, mataas pa rin, 67% na of the belief ay nagnakaw talaga si Sara Duterte at meron siyang ill-gotten wealth. Ito, yung mga supporters ni Sara Duterte na who make up 40% of the population, although I doubt this, 40% I doubt this ng populasyon, pero baka pwede nung nasa pwesto si Duterte. So pero maganda pa rin ang finding dito, among the Duterte supporters, one-third or 30%. Malaki na ito ha. Ibig sabihin, dumadami na rin yung mga Duterte supporters, 30 to 35%, or one-third of the DDS, naniniwala na rin na may tagong yaman si Sara Duterte. Ito na problema. Baka by the time pupunta tayo sa Senate trial, mas marami pang ebidensya lalabas dyan. Ilalabas na rin dyan yung mahiwagang income tax documents na hindi binuksan sa House. Yung mahiwagang kahon, mas lalo baka itong 30% na mga DDS maging 50%. Ito na sinasabi natin. Gumuguho na siya, nagsisimula na. Dadagdag ang pagbagsak ng Kastilyong buhangin nila Sara Duterte pag nagsimula na rin. Pero next year pa daw, according to Kaufman, baka next year pa magsimula yung trial ni Digong sa ICC. Live rin yun. Tuloy-tuloy yun hanggang papunta sa eleksyon. Lampas pa kasi 10 years. Mga 3 years ang trial or 4 years or 5 years. Sa dami ng mga witnesses, sa dami ng mga biktima. So dito na one-third ng mga DDS naniniwala na rin, malaki ito. Dati solid sila. So ang analysis dito ng Tangeray survey ay hating-hati talaga ang populasyon. Pero karamihan, ano pa man, Marcos supporters, Leni opposition kakamping, Leni supporters, neutral, they all believe, ranging from 60 to 82%, they all believe may nakaw na yaman si Sara. At sa DDS naman, one-third or about 30 to 35%, malaki na yun, 35%, naniniwala na guilty siya. Yan. At sabi pa ng report ng Tangeray, the high level of belief among neutral and administration supporters suggests that recent AMLAC disclosures have gained tractions beyond the usual political blocs. So ibig sabihin, kahit anong political bloc ka man, kahit mga Duterte bloc ka pa, naniniwala sila may pagnanakaw talaga si Sara Duterte. So
Sinabi rin dito na kahit 30% lang or 1/3 lang ng mga Duterte supporters sinasabi niniwala sila na may nakaw na yaman si Sara. Pero sabi sa survey nito, malaki na rin ito. Kasi noon halos solid sila. Dito rin sa survey, mataas rin ang awareness ng mga Pilipino. Ibig sabihin, tutok lahat. Pati dito sa Vlogcaster channel, tutok lahat. 90% aware yung AMLAC and its functions. 51% sinasabi they trust AMLAC. 30% said they distrusted it. Yun. Yun, Okay. So, ang survey ginawa sa buong bansa. National Capital Region, Northern Luzon, Southern Luzon, Visayas, Mindanao, yun. Non-commission. Ang survey, ibig sabihin, sila ang gumawa nito. Hindi wala nagbayad sa kanila para gawin ito. Yan. Kasi yung mga survey firms, gumagawa sila ng survey on their own para to promote rin yung company nila. Tulad yun, pinag-uusapan natin. Kahit gabi-gabi na, pinag-uusapan pa rin natin ang Tangerine survey. So, very good. Iyak na naman. I-like nyo itong vlog para mapunta ito sa inbox ng mga DDS. 1/3 sa kanila, naniwala, magnanakaw yung idol nila. Baka kung i-share nyo ito sa kanila, i-like nyo ito, at mapunta ito sa inbox nila, baka bukas 50% na sa DDS naniniwala nagnakaw ng pera si Sara. Oy, masaya si Menchuk, nagpadala ng suporta sa BAT team. So yan, hanggang dyan lang tayo. Kasi gusto ko lang kunin yung feedback nyo na kung ito bang kamahal-mahal na bagong microphone natin ay worth it. And thank you for your feedback. So okay, sige, bukas na ulit tayo. Magre-rest na si Bat. Thank you very much everyone for watching. Pero meron pa tayo another vlog mamaya. Please join me at 9 o'clock. Meron pa. Tuloy-tuloy tayo kasi okay na. Maraming salamat, Sir Bad. Ako po, Diyos ko Lord Rudy, 82% ng mga Pilipino naniniwala na nakaw talaga itong nakaw galing sa nakaw na yaman. What tragis, Diyos ko Lord. 82% yan, mga kabsat, no? Na-survey yan ng ng Tangerine, mga kabsat. Kaya nako po. Mabibisit na naman yung mga ka-DDS natin dyan, Rex TV. Mabibisit yung mga ka-DDS. Ikaw talaga podcaster binabanata mo lagi mga Duterte. Lumabas nga sa survey. Ano magagawa natin, Diyos ko Lord? Tax evasion, tax avoidance, patong-patong kay Sara Lust. Yan lang. Diyos ko po. Duterte magic o tragic, sabi naman ni Gardosat. Kahit sunugin mo man ako, mangangamoy bongbong Marcos ako. Jonas Benavides, shout out, Kapsat. Isa pang contact. Mag-last topic tayo, Kapsat, no? Countdown muna ulit tayo. Here we go.